Ngayon sa hindi tatagal si Brother James pa, meron din pong matuto po sa atin. Ngayon, panapakan po natin si mga kapatid na encouragement sa atin. At sa inyo lahat mga young people. At wala na natin kong bawat sa atin. Shalom, Bright. Amen. At nagagalak ako pag nakikita ko na mayut ay meron pagkain sa mga kapatid. At isa kalakasan sa inyo na na kayo po ay magkaroon ng ganitong fellowship. At alam nyo talagang napakapahal nyo mga kapatid. Hallelujah, sa nung panahon ko mga kapatid ay tunay po na makalimot mga kapatid sapagkat unang-una sa atin kasi hindi mga believer kasi yung mga magulang ko nung panahon na yun. Amen. At nung time na yun kasi mga kapatid, amen, nung hindi pa ako Christian doon, tapos nakakilala ko sa Panginoon nung high school pa lang, praise God, kumbaga yung buhay ko nung talagang kumbaga masalimuot talaga, nandiyan yung sa gabi, kung saan ako liliwaliw, palibasa kasi mga magulang ko, unbeliever din. Amen. Tapos nung time na nakakilala sa Panginoon, at nakakita ko sa mga Bible study, praise God, yung mga magulang ko, mga kapatid talaga pinipersecute ako.
Amen. Kumbaga ayaw nila na, na dumadaw ka sa mga Bible study. Pero kayo mga kapatid, wala na kayo may dadahin kasi yung mga magulang, alam mo karamihan dito, mga believer yung mga magulang. Tapos yung mga iba pa, mga ministry yung mga magulang nyo. Kaya pagdating ng panahon, wala kayong may reklamo sa ating Panginoon kapatid. Pagdating ng araw, kaya kumbaga, ginagawa natin ito upang palakasin yung yung mga young people kasi kayo po yung tinatawag na bakon ng church mga kapatid. Alam ko na kayo yung susunod na henerasyon. Imat, kaya namin ginagawa ito, kumbaga hindi na mangyari sa inyo yung mga nangyari sa amin noon. At alam nyo na yung patutuwa ni Pastor Benji, di ba? Kung ano yung naging buhay niya din, kumbaga, nakalimutin mga kapatid. Pero sa akin, kung i-share ko sa inyo, baka magkaiyakan na tayo, kaya kumbaga, hindi ko na masyadong i-elaborate mga kapatid. Pero noon mga kapatid, medyo pangit pakinggan, pero hindi ko naman gusto yun mga kapatid eh. Kumbaga, yung influence ni devil mga kapatid, doon pa kasi, hindi kasi ako believer noon. Kumbaga noong time na yun mga kapatid, nasubukan ko yung makatikin ng mga drugs, nasubukan yung mga hold up mga kapatid. Tapos may mga krimen nung mga krimen na ginawa namin noon na hindi alam din ng mga anak ko mga kapatid na, kumbaga, hindi ko nasasabihin kasi masyadong brutal mga kapatid. Bes ka, nandiyan yung mga patayan, pero kumbaga gabi, gumagala kami, parang guns ba, may mga dala kami mga baril. Kumbaga, ayaw na namin mangyari sa inyo yung mga kapatid. Kaya namin ginagawa ito kasi gusto namin na lumaki kayo na may takot sa ating Panginoon. At ayaw namin na kagaya ito, walang pasok. Ayaw namin na nakikita namin gumagala kung saan mga kapatid. Kumbaga, nandyan yung agal na pag-asawa, nandyan yung kung ano nangyayari, lalo sa mga kabaihan. Kumbaga, ayaw namin na mangyari yun mga kapatid. Amen. Kumbaga noon time na yun, nung unbeliever pa, wala akong respeto sa babae noon. Ang hindi ko sabihin doon, girlfriend dito, ligaw doon, kumbaga, ganun lang kasimple yun. Kumbaga, wala sa loob yun kasi unbeliever ako. Pero nung time na narinig ko minsan mga kapatid, na yung palang panliligaw, anong palang tinatawag na pakikipag-girlfriend pala, sakrid pala yun mga kapatid. Amen. Kaya yun nga, makilala ko yung aking Jesus na nasa Panginoon na ako, talagang naging seryoso na ako mga kapatid. Hindi ko siya niligawan nang hindi ako sigurado. Kaya kumbaga, gusto kong sinishare ko sa inyo ito, pinapatuto sa inyo dahil kumbaga, pag sa inyong kabataan, kasi ang kabataan kasi mapusok yan eh. Kumbaga, kaya nga nung panahon ko, kaya ko hinawar sa inyo ito ngayon kasi nung kabataan ko, wala akong ginawa kundi manligaw nun. Amen. At parang wala lang sa akin, parang kaman-gulang, parang ganun ba? Girlfriend, tapos wala tapos girlfriend. Ganun lang, parang wala sa akin kasi unbeliever ako nun. Pero nung nalaman ko mensahe na yung malaya, isang masilang bagay pala, kasi buwan sisirain mo eh, pag nagkataon eh. Kaya kumbaga sa inyo mga kapatid, ang masasabi ko lang, huwag kayong basta-basta naman liligaw pag hindi ka sigurado. At saka kumbaga yung mga kabataan babae naman, kung wala pa kayo tamang panahon, o kumbaga yung talagang alam nyo na talagang hindi pa talaga, huwag na muna kayo, saka huwag nyo lang paasahin mga lalaki, di ba? Kung talagang hindi pa naman talaga. Kaya ang sabi ko lang, basta sa inyo, ang masabi ko magpatuloy lang kayo sa Panginoon, huwag nyo hahayaan na hindi makadalo sa ganitong gawain kasi napakalaga nito eh. Kumbaga, yung sa akin kasi nung mga kapatid, kaya ako gagawa yung mga ganun, yung maging guns mga kapatid, totoo yan mga kapatid. Meron talaga guns mga kapatid, kasi nung panahon ko nun, wala kami kinakatakutan nun, kumapatay yung mga kasama ko nun, pero ako hindi ko kaya eh. Alam ko mga kapatid na nasa Dakron mga kapatid, meron palang bihig dito mga kapatid, na kaya hindi ko nagawang pumatay nun mga kapatid, pero yung mga kasama ko, nagbibilang silang pinapatay, pero ako hindi ko kaya. Kaya minsan isang araw, nagsing ako, nakano ko sa mga ganitong Bible study, so yun mo na nalaman na meron palang buhay na walang hanggan. Kasi akala ko ng buhay lang, no, pagkatapos mong mabuhay, mamatay, wala na. So ganun lang, kaya masama ako nun. Pero nung nakilala ko na meron palang buhay na walang hanggan, meron palang Diyos, amen, at nagkaroon ng ganitong gawain, yung comfort mga kapatid, yung pagmamahal na ramdam ko mga kapatid, sapagkat nun wala akong pag-ibig nun eh. Kumbaga galit ako sa tao nun, kumbaga matitigan mo lang ako nun, parang gulo ng hanap ko, parang ganun ba. Kaya, kumbaga parang maliit lang, pero sa amin, hindi na ako masalit yan noon. Basta meron kang gamit, may grupo pa nun, yun, nun. Kaya, kumbaga sa atin mga kapatid, magmahalan kayo sa bawat isa. Kumbaga, wag yung kaligtan yung gaitong gawa kasi, nandiyan yung kaaway lagi nakaabang sa iyo eh. Diba? Kaya nakita ko yung mga lumalayo sa gaitong fellowship, yung napapariwa sila mga kapatid. Maraming mga lugar sa amin sa Maynila na hindi sila nagpatuloy mga kabataan. Ngayon, yung nag-asawa sila, may mga lugar sa Nueva Ecija, nag-asawa, tapos